mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarlene Espaloma at yung ilalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Speak to Inspire. So, bagong series na Harnessing the Power of Words. So, yung scripture natin ngayon is Proverbs chapter 18 verses 21, and sinasabi na death and life are in the power of the tongue, and those who will love it will eat its fruit. Sa Tagalog, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, the tongue has the power to heal. So, meaning, ang mga salita ay may kakayahang magbigay ng lakas ng loob, magpagaling ng mga sugat, ng damdamin, at syempre at magbibigay inspirasyon sa iba, no? Ang tamang pananalita ay may positibong epekto sa buhay ng isang tao. And I agree. So, the tongue has the power to heal. So, next is, the tongue has the power to destroy. So, meaning to say, ang maling paggamit ng salita tulad ng paninira sa ating kapwa, pag-isinungaling, or masakit na pananalita na nasabi sa ating kapwa ay maaaring makasira ng relasyon at magdulot ng sakit sa damdamin. Naranasan ko na yun, pero kapag naman nakakagawa ko ng ganito sa kapwa ko, sorry agad ako, yung sincere talaga na sorry na parang nagigilid kasi sinabi mo na hindi mo sinasadya nalo ka ng damdamin. So, hindi pa rin maganda makapagsabi ng salita sa iba. So, the tongue has the power to destroy. Number 3 is people eat the fruits of what they say. So, ang mga salita ay may bunga, mabuti at masama. Kung ano man ang sinabi natin, yun yung ating aanin sa buhay. So, people eat the fruits of what they say. So, bilang application, number 1, choose your words wisely. Meaning, ang mga salita ay may bunga. Sabi ko nga, diba, may masama at meron din mabuti. Kung ano yung sinasabi natin sa ating kapwa or sa atin, ayun yung aanin natin sa buhay. Diba? Example, bago ka mag-react, mag-isip ka muna ng mabuti. No? Kung ano yung sasabihin mo, kung makakatulong ba yung sabihin mo or makakasakit. Always think before you click, think before you speak, para hindi ka makasakit ng ibang tao. So, choose your words wisely. Next, always speak Christianity. So, ngayon ko say, ang panalitan ng isang Kristiyano ay dapat magpakita ng pag-ibig, kabutihan, at syempre ng katotohanan na umaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Halimbawa, sa halip na magalit tayo ay magmura, piliin natin magpatawad at magbigay ng payo sa na nagbibigay ng buhay, yung payo na nakatulong sa kanila din. Yes. So, always speak Christianity. And lastly is, plant seed of inspiration. Meaning to say, gamitin natin yung salita upang makapagbigay tayo ng inspirasyon sa iba at mag-udyok sa iba na abutin yung kanilang mga potential sa buhay, pangarap sa buhay, diba? Ang positibong pananalita kasi ay nagbubunga ng positibong pagbabago. And totoo naman talaga. Example na lang dito, sabihin natin sa kapwa natin na naniniwala ako sa kakayahan mo. I'm always rooting you. I believe in you. No? Upang naparamdam nila is may kahit sila magpatuloy sa kanilang goal sa buhay. Ganun lang yun. Kapag ikaw may kaibigan kang down na down, so yung advice mo sa kanya is puro positive, no? Para yung buhay niya is puro positive, wala nang negative. So ikaw yung ginagawang instrument ni God para paganin yun. So let's plant seed of inspiration. So ayun po yung aking na sa devotion. Ay nagtunan kayo, na-share sa iba, at siya lumapay sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.